beloved Boss Mike Cervera. Grabe ha. Eto, saldi ko, nilimas lahat daw. Oh. Pasok. Ho na flood control, anim doon ay Sunwest ang gumawa. Halos lahat Sunwest hanggang Occidental Mindoro hanggang doon sa Romblon. Ay, nako. Sayang. Hindi, huwag mong ibagsak. Hindi. Grabe no mga kababayan, no? Nilimas lahat ni Saldico, sabi sa caption. Mga kababayan, oo, sa Siampo, mga kababayan, na flood control na nagiba. Oh, nagiba po yung Siam, yung anim po doon ay kumpanya daw ho ni Saldico. Grabe, no? Matindi, oh. Sa siyam na gumuho na flood control, anim doon ay Sunwest ang gumawa. Grabe, no? Siam, oh, ang anim doon, Sunwest ang gumawa na pagmamay-ari daw po ni Saldico. Grabe. Ito kaya mga kababayan, isa po ito sa masasampulan ni Pangulong Bongbong. Ha? Oh. Halos lahat Sunwest hanggang Occidental Mindoro hanggang doon sa Romblon. Grabe, no? Occidental Mindoro hanggang sa Romblon, mga kababayan. Nako! Grabe. Oo. Yari, ano? Buboy Perez, ang sarap ng tax ng taong bayan. Nako, nasa unahan pa yan. Oh, tuloy. Ay, nako. Sayang. Hindi, huwag mong ibagsak. Sayang, ano? Hindi nyo ginaya si Noli. Oo. Naging vice-presidente. Isang termino. Tapos hindi na tumakbo. O, di ba? Dapat ganun eh. Di ba? Isang termino, wag ka na tumakbo. Oh, di ba? Sino nga ba? Si Saldico, mga kababayan. Baka hindi nyo ho nalalaman. Ito ho yung nag-resign. Ano po? Oo, may posisyon po ito sa Kamara. Ngayon po, mga kababayan, abay, ito ba ay sinibak, tinanggal o nag-resign talaga? Mga kababayan, alamin natin yan. Oh, eto na. Investigahan si Congressman Zaldico. And here's what we found. We know Zaldico today as among the main architects of the controversial 2025 national budget. Zero subsidies to PhilHealth, funding cuts sa DepEd at bilyon-bilyong budget para sa ayuda program na AKAP na brainchild ni Speaker Martin Romualdez. Nako. Weeks after President Marcos signed the budget, Congressman Zaldi was abruptly removed as chairman of the House Appropriations Committee. House of Appropriation Committee. Siya po ang chairman. Sabi niya kusa raw siyang nag-resign due to health issues. Nako. Pero naniniwala ba kayo dun? Oo nga. Before his rise to Ako, hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Hindi ako naniniwala dyan. Oo. Wala na. Oo. Sumagot yung mga HR sa opisina. Late na. Wala na. Nasagot na. politics, Zaldico was never a nobody. Kilala siya sa Bicol bilang isang matagumpay na negosyante. In particular, he co-founded Sunwest Construction in the 1990s, and under his leadership, it has become a super contractor of the Philippine government. Grabe, no, mga kababayan. Ang sarap talaga maging contractor sa DPWH. Talagang yayaman ka ng husto, ano? Bang klase, mga kababayan, ano? Biruin ninyo, pag naging kontratista ka, diyan po sa DPWH, mga kababayan, sigurado ang pagyaman mo. Tulad ho ng mga diskaya, no? Mga kababayan, yung pong mga sasakyan, no? Sandamakmak. Oo, 100 mahigit, Tapos, mga kababayan, hindi nagagamit, hindi nang hihinayang sa pera kasi nga, wala nang paglagyan, Wala nang paglagyan ng pera. Noong administrasyon pa lang ni former President Gloria Arroyo, nasa top 10 na ang Sunwest sa may pinakamaraming kontratang napanalunan mula sa Department of Public Works and Highways. Grabe, no? Kaya pala itong mga diskaya gusto rin maging politiko. Kasi mga kababayan, kita nyo naman, si Saldico naging congressman ng Ako Bicol Party List. Di ba? Bang klase. Siyempre, para maging powerful lalo. Tingnan nyo mga bilyar, mga kababayan. Nung naupo si Digonyo at naging DPWH Secretary si Mark Villar na tahimik hanggang ngayon, mga kababayan, talagang lumobo yung mga kayamanan. Matindi, Bukod pa sa construction, may mga negosyo na rin siya sa tourism, hotels, and subdivisions. Grabe, no? Dami, daming pera. Try mo din sa Pangasinan. Ayokong
Ayoko. Huwag niyo akong pilitin dyan sa politika. Oo. Hindi ho pumasok sa isip ko yan. Oo, pero kung magkakaroon ako boto na 300, ba? Oo, 300 boto. Okay yan. Pero balot ng skandalo ang SunWest. Kung magbabasa ka ng news archives, maraming beses nadawit ang pangalan ng kumpanya sa mga anomalya. Pero nakakakuha pa rin ng kontrata, ano? Ha? Nakakakuha pa rin ng kontrata. Panahon pa pala yan ni Gloria nangungurakot. Naku, grabe. Oh. Such as allegations that it cornered projects that were funded through Congressman's pork barrel. Nako. Ilang beses na rin inimbestigahan ng Commission on Audit ang SunWest, pero never na blacklist. Di ba? Bakit hindi na ba blacklist, mga kababayan ko? Kasi may power, may mga backer. Magaling lumaro, mga kababayan. Namumuhunan eh. Namumuhunan. In 2021, it was one of the 5 companies alongside Farmally that each secured at least 1 billion pesos in Nako. pandemic supply contracts. Pati ho yung Parmali, abay, kasama rin pala yan. Ibang klase, no? Pati ho yung Parmali, kasama rin si Saldico pala. Oh. Mantaquinho, construction company, pero 18% ng kinita noong 2022 galing sa pagbebenta ng medical supplies. Grabe, no? Construction company, bakit napunta sa medical supplies? Magtaka na kayo. Kung paano kagaling gumawa ng pera to. A few years ago, nasangkot din ng SunWest sa maanumalyang procurement ng DepEd ng overpriced laptops. Nako. Zaldi Grabe, no? Matindi, no? no longer wants to be identified as owner of SunWest. In Sabi lang yun, oo. Di ba? Sabi mga kababayan, binenta niya na raw yung share niya. Sabi. 2022, he clarified to a fact-checking organization that he has sold his stake in the company in 2019. The same year, he became the representative of his party list group, Ako Bicol, to Congress. Marahil alinsunod ito sa Republic Act 6713, which instructs public officials like ko to avoid conflict of interest. Ito yung hard copy ng ilan sa mga dokumentong review namin. Nako. And what we found is that his divestment doesn't really give the public a complete picture. Wala na nga yung pangalan niya sa SunWest Construction, pero isa pa rin siya sa mga may-ari ng mga kumpanya sa ilalim ng SunWest Empire. Naku, madali lang ho gawin yan. Oo. Di ba? Mactanday man, share done sa XNFB. Naku, oo, Rumble. Tagal nang nangungurakot. Lahat pala pinasok. Grabe. Ay, naku, bakit kayo ganyan? Ano bang gagawin nyo sa pera yun ng katanungan? Gaya ng SunWestville na nasa likod ng maraming residential at condo projects sa Bicol, kung saan mayroon siyang shares na nagkakahalagang higit sa 400 million pesos. O may Cibis Land, developer ng luxury hotel, kung saan mayroon siyang active investment worth 349 million pesos. Grabe, no? O Embarcadero Land Ventures, kung saan mayroon siyang shares worth over 500 million pesos. Grabe, no, mga kababayan, ang daming pera. Dami. Oo. Ang hirap pa gamitin yung mathematics, no? Dudamat na kayo, mga kababayan ko, kung gaano karaming pera ito. At si Congressman Zaldi pa lang yan, ha? Yung asawa niyang si Maylene at dalawa nilang anak ay namumuhunan din sa mga kumpanyang ito. Naku, mga kababayan, buong pamilya rin, no? At iyong mga kaalyado niya sa Ako Bicol, either officer o shareholder. Gaya ni na dating Ako Bicol Congressman Ronald Ang, na presidente ng SunWest Group Holdings, at Ako Bicol 7th nominee Anlin Sumanga, na may puhunan rin sa Miss Cibis Land at SunWestville. Naku, The documents magkakatropa, mga kababayan. also show that these companies often transact with one another, essentially creating their own business ecosystem. For example, ang SunWest Construction kung saan nag-divest si Congressman Zaldi, nagpautang ng milyon-milyon sa SunWestville noong 2023. Ang sagot ng SunWest sa amin, lahat ng loans ng SunWest Construction sa ibang kumpanya ay regular at sumusunod sa best practices. Hindi na rin daw affiliated sa Ako Bicol si Ronald Ang. At si Zaldi ko, totoo naman daw na shareholder ng ibang mga SunWest Group companies, pero yun lang, mga walang projects with the government. Naku, mga kababayan. Hay, nako. Sige, lusot nyo. Hiningi namin ang panig ni Kong Zaldi, pero hindi pa rin siya sumasagot. Hindi yan sasagot.
Ayon sa budget experts na nakausap namin, sa kabila ng divestment ni Congressman Zaldi, he remains a beneficial owner of SunWest Construction. Kumbaga, he still owns or dominantly influences the management or policies of the company because of the ties and Siyempre, nagbebenepisyo pa rin mga kababayan, ano? So, eto, alam nyo, ayoko talaga sanang talakayin, ano? Kaya lang, minsan, nakaka-dismaya. Di po ba kasi kaalyado yan dati ni Presidente na nag-resign bigla. Hindi nga natin alam kung sinibak talaga kasi ang chismis, mga kababayan, sinibak eh. Sinibak. Pero pinapalabas na nag-resign kasi sa health issue. Naniniwala po ba kayo ron, mga kababayan ko? Ako, hindi ako naniniwala ron. So, mga kababayan, grabe, ang haba ng live natin. Opo. Muli, mga kababayan, maaga pa tayo kasi, mga kababayan, bukas eto, abangan nyo. Maraming salamat po sa mga tumangkilik po ng ating mga relo, So, yung pong mga magiging beneficiary bukas na po. Ano po? Kaya kung wala ho kayo, wala ho ito. Opo, ha? Sa lahat ho ng mga tumangkilik, nagkaroon kayo ng remembrance sa akin, nakatulong pa ho kayo. Di ba? Galing, mga kababayan, biruin ninyo. At talaga naman, yung pong nabili nyo, quality, Hindi ho basta-basta, di ba? So bukas maaga, kami ho ay pupunta sa bundok para ho tumulong sa mga kabataang mag-aaral doon. Yung pong ating nalikom, mga kababayan, na kita, doon po sa binentahan ko. So yung mga bumili, kayong mga bumili, yan, kayong lahat na bumili. Kayo po, yung ating itutulong sa kanila. Bumili pa tayo ng mga bag, libro, power bank, marami pa pong iba. Ano po? So, muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Opo. At magkita-kita po tayo next live. At bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Siyempre, tulad ng lagi kong sinasabi, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.